Hello guys! Ay naku, bumalik ako sa bayan. Naku talaga. Grabe ang pumasahe pa naman. 35 pesos kaya ang pumasahe papuntang bayan. Punta na naman ako doon para sa naiwan na balde natin. And nandito na siya. Nakuha ko na siya. Tsaka yung panlinis natin ng CR. Ito na, yung balde natin para sa banyo. Maganda kasi ito guys na klase. 112 na lang yung nabayaran ko nito kasi nga 20% na off ito. Dati siyang 200 pesos yata. Tapos, bumili ako ng pang-brush sa CR. Ayan, panglinis sa CR. And, bumili rin ako, guys, ng prutas, apple, at saka ng dalandan para sa ating ubo-ubo. Meron pa rin, kahit ganito yung itsura ko, parang wala, pero meron pa rin yan. Ako, hirap na hirap ako sa gabi. Ang aga ko lagi nagigising kasi nga, sobrang ubong-ubo ako. And, sobrang katinito yung masusuka na ako sa sobrang ubo. Ganun. Tapos dumating si Papa kanina, hinilot niya ako. Yung buong likod ko, hinilot niya. Tapos saka ako bumiyahe, di wala din. Kasi nilagyan niya ng katingko. Alam mo yung katingko? Mainit siya sa katawan, di ba? Nilagyan ko siya ng katingko. Tapos pinahilot ko kay Papa yung likod ko. And nandito siya ngayon. Kaya yung mga bata, wala din mga pasok. Kasi nga, may bagyo bukas na darating daw. And ngayon, medyo okay pa naman yung panahon. Hindi pa naman siya, hindi pa naman siya, ayun mainit pa nga eh. Hindi pa naman maulan, medyo mainit-init pa yung ngayon. And yung ating foam na, yung ipinasok ko yung aso, 'di ba? May aso na tayo dito. Pinasok ko siya. Tapos nung kaninang madaling araw din, dumumi sa kama, visit na nandun pala sa kama natulog. Nilagyan namin siya ng higaan dito sa loob. Tapos dumumi doon sa higaan, inis na inis ako. Kaya ayun, nilaban namin yung foam. Buti nga mainit kasi matutuyo yung higaan. Kung hindi, wala kami hihigaan. Nakakainis talaga yung aso na yun. Kaya hindi ko na yung papapasukin dito mamayang gabi. Doon na lang siya sa labas. Naglo-load na rin pala ako, guys. Yeah. Kala mo naman, makakapag-load kayo, no? Naglo-load na rin ako. Sinama ko na rin siya sa negosyo natin. Marami naman nagpapaload dito sa kainan, diba? Tapos, syempre, yung mga kapamilya mo, naglo-load din naman yung mga yan. Hindi sa'yo nabibili. O, extra income din yan kahit papaano. Nagpa-load na ako. Ang niload wallet ko muna is nasa 1K na yata. Tapos ngayon, 300 na lang yung natitira sa akin. So, medyo okay din. Tapos yung Yahoo Balls natin. Alam niyo yung Yahoo Balls? Ano na siya? Bus na agad. Kakagawa ko pa ng Yahoo Balls. Ayan o, nakailang beses na akong gawa. Ubus na naman. Grabe, pinabalik-balik ka ng mga bata kakabili. Okay din siya kasi ang gastos ko dito sa Yahoo Balls, ano lang, siguro 25 pesos kasi 18 lang yung biscuit, yung Yahoo. Tapos, counting condense lang yung nagagamit kasi hindi naman pwedeng lahat yung nasa box or nasa can, iubusin mo. Siguro yung isang can na binibili ko, nakaka-5 beses siyang gamitin. So, napaka-liit lang ng puhunan niya. Tapos, may mani. Kung gusto nyo lagyan ng mani, dos lang naman yung nagagastos mo sa mani. Tapos, syempre, yung mahirap lang dun is yung pagbibilog niya. Ngayon, nakabili kami nung scoop-scoop, yung pang measuring cups, parang ganun. Pero, measuring spoon yata yun. Pwede ko siyang gamitin na pang bilog-bilog, mas mabilis siya kesa yung tatansya-tansyahin mo sa kamay mo, o yung iba malaki, yung iba maliit, diba? Yung mga nanay na nanonood dyan, pwede nyo itong gawin kung meron mga bata. Bata, malapit kayo sa school, maraming bata dyan sa paligid nyo, pwedeng makabili nito, piso-piso lang. Tansyahin nyo na lang yung size para hindi naman kayo, para bumalik yung inyong puhunan and meron pa kayong kita or profit, ganon. Katulad ng sa akin, halos nadadoble or triple yung aking puhunan dito sa Yahoo Balls na to. So, okay din siya, diba? Tapos, meron ka pang loading station, ganyan. Tapos, ayun. Medyo mahirap, oo. Pero, syempre, yung iba nga dyan, diba? Mas mahirap yung pinagdadaanan. Kaya, mas mahirap yung pinagdadaanan sa atin. Kaya natin yan, diba? Yung iba, ang dami-daming anak, ganyan. Kaya, tayo na ganyan, isa pa lang yung bata, isa pa lang yung anak natin. Kaya yan, push-push lang, basta magsipag lang tayo. Tapos, nga pala, yung tanim-tanim ko doon, nakapakita ko na ba sa inyo? Wait lang, papakita ko sa inyo yung ginawa ng ingay ng mga motor. Ang daming kumakain ngayon. Ang ingay ng kalsada. Sobrang daming riders siya, guys. Taga Nueva Ecija daw sila. Ayun yung kumakain ngayon. Lahat yan, puno-puno ng motor at saka ng mga truck. Sobrang ingay naman. And itong mga to, nung pababa na ako, guys, dito sa amin, doon sa may unahan, may gasolinahan. Nakita ko din sila doon. Naka-stop sila doon. Nagpagasolina din itong mga to. Tsaka,
nakita nila yung sinakyan ko na bus. Tapos yung bus na sinasakyan ko, mayroong mabubunggo na isa sa kanila na motor. Tapos nung mabubunggo yung motor, din nagalit sila doon sa driver. Tapos nung pagkatapos nun, bumaba na ako dito sa amin. Tapos maya-maya, dumating sila, kakain naman dito. Pumunta ako doon sa kainan. Sabi ko, kayo po yung mabubunggo nung sasakyan kanina doon. Sabi ko, nakasakay ako doon kanina sa bus. Tapos ayun, kakain sila dito. Ay, papakita ko pala sa inyo yung aking tanim, no? Nakalimutan ko na. Ay, yung garden pala. Nakalimutan ko nang pakita. Ayan yung kumakain. Sobrang puno yung kainan ngayon. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pinagawa ko doon na garden. Ayun. 1, 2. Tapos doon ko lang pa siya ng isa. Hindi ko pa nagawan. Papagawaan, ako na lang pala. Tsaka yung kapatid ko gagawa kasi baka mahal din ang bayad pagka kukuha ka ng arawan dito eh. Isa na lang naman yun eh. Tsaka yun, gagamitin natin na panglagay din sa may gilid. Tapos ito, nataniman ko na to ng kangkong. Yung nabili ko kahapon. Ayan, nataniman ko na to. And ito naman, yan mga green okra yan. Ito kangkong. Tapos doon, siguro talong. And dito, meron na rin itong mga sibuyas, tsaka kamatis. Kaso hindi pa siya tumutubo. Matagal daw yun, sabi ni Papa. Tapos, nagtanim din ako ng kalamansi at saka ng tanglad. Alam niyo yung lemongrass sa English yata. Ito, tinanim ko dito yung lemongrass. Sobrang din to, masarap din itong ihalo sa mga niluluto, ganyan. Ito, at saka ayun pa isa. Tapos, yung kalamansi nandito naman sa may tapat ng bahay ko. Sa may kanto ng bahay ko. Dito siya. Nilagyan ko ng paikot na lupa. Pag nagtatanim kayo ng kalamansi, alisin nyo yung lupa niya na mataas. Kailangan doon sa may ugat. Yung unang ugat na lalabas, na hanggang doon lang yung lupa. Hindi pwedeng natabunan nyo na hanggang dito sa may walang ugat. Kasi mag-uugat yan. Tapos lalabas yung mga ganitong sanga-sanga na hindi naman namumunga. Ayun, nakita ko lang yan doon sa pinapanood ko ng mga about mga tanim-tanim. Ganyan. Doon ko siya natutunan. Ano rin yung tambak na lupa dito. Ay, lupa. Bato pala. Sobrang dami pala. Ang dami pala nung nabakbak dun, oh. Ang dami niya. Pero siguro, kukulangin pa yan kung lahat ito ipapagawa. Tapos itatambak natin. Parang dumping sa Bicol na tinatawag. Yung panlagay mo. Kasi nakataas, di ba yung bahay ko ng 2 hollow block sa lupa. So, ito, panglagay siya sa loob. Para hindi na tayo bibili ng pangtambak sa dun sa nakataas na hollow blocks. Di ba tatambakan mo kasi yun ng lupa or ng graba, mga bato-bato. So, meron na tayo. And yun, yung bintana, papalagyan ko yun ng plywood kasi nga, baka malakas yung hangin, baka mabasag yung ating window. Kakabili pa, kakalagay pa, tapos mababasag. Tapos nakita nyo yung puno, oh. Wala na siyang dahon-dahon. Pinaputol na namin kasi baka bumagsak nga. Diba, sakto yan, oh, pag humangin dito sa bahay ang bagsak niya. Kaya pinutol na. Wala na akong makakain dito sa bahay. Kanin na lang ang nandito. Ano kayong kinain ng mga bata? Wala pa naman yung dito. Walang tao. Kukuha na lang ako sa kainan. Go tayo. Nanonood yung kapatid ko. Ate, ay manahilin. Magad akong panira. Magad akong panira sa Tingin ako ng ulam sa kainan. Punta tayo doon. Kasi walang luto dito. Mamaya magluluto ako ng giniling. Bumili ako ng carrots at saka ng patatas. Ilalagay natin doon sa giniling natin. Lutuin natin para ulam mamaya. And ngayon, hingi ako ng ulam sa kanila kasi naubusan tayo ng pagkain. Tingnan natin dito kung kamusta naman ang mga gumagawa. Gumagawa. Ang daming nyug, oh. Ang daming laglag na nyug. Gawa ng lumalakas-lakas na yung hangin dito. Tayo, pahingi ako ng gulay. Ito yung ulam namin. Ay, nila pala. Ngayon, naluto. Ang sarap, dinuguan. Tapos, ito ay sisig. Ano to, manay? Pork steak, tsaka adobo, sitaw. And, meron din silang laing, tsaka yung iba-iba pa na pagkain. Ayun, yung tinda dito. Oga po. Ayun. And, marami kumakain ngayon, no? Tapos na pala sila, paalis na. Ito, yun yung, mas mabenta dito. Sabi nila. Kuha tayo ng ulam. Ano bang ulam ko? Hingi tayo ng dinuguan. Pahinging dinuguan. Magagalit yun si Konti lang. Now, nagkuruaig din pa nila so bago sa
Sabi ko kay, mahali kaya ako si Tuntong Mayo man. Sabi ko magkuha na lang igdi. Ayun tayo guys. Ayun, kumuha ko ng dinuguan. Siguro mga 2 kutsara lang naman to. 2 kutsara lang to ah. Kumuha sa kainan. Kain tayo. Hindi talaga ako kumain dun sa biyahe. Ay, sa biyahe. Hindi ako kumain, pumunta ako sa bayan. Kasi nga ang gastos. Ang daming... Ang gastos kaya pag doon ka kakain sa labas, bibili ka ng tubig. Kaya pag lumalabas kami, nagdadala kami ng tubigan. Yung bote ko dito, dinadala namin yun. Nilalagyan ko ng tubig kasi ang hirap pag doon ka bibili. Sobrang gastos, promise. Sabi ng mga kapatid ko sa akin, ano daw, kakaiba na daw ako pagbalik ko. Sabi niya, kakaiba na yung bumalik na Joanna. Kasi ang kuripot ko daw. Ganyan talaga. Kasi ang kuripot ko daw, sabi ko, ganyan talaga kasi wala akong income na ngayon, di pa ako babalik abroad, wala akong magiging income, kaya kailangan natin magkuripot, kailangan natin, hindi na magkuripot yung pagtitipid yun. Yung mga kailangan lang, yung bibilhin, di ba? Pag ikaw ano ka sa pera talaga, mauubusan ka, paano ka ngayon sa pagdating ng araw? Wala kang dapat na asahan na iba. Kaya kailangan, yung perang hawak mo, sa tama na pupunta. Hindi sa kung saan-saan. Kaya, ayun, ingat-ingat sa mga binibili. Dapat yung mga kailangan lang talaga. Alam nyo ba yung kangkong na binili ko kanina? Tinanim ko siya. Ay, kahapon ko pala binili. Tinanim ko siya kanina. Tapos, alam nyo ba yung laman niya? 59 pesos yun na. So, 60 pesos na. Sabihin na natin na 60 pesos. Ang laman niya, alam nyo ba, wala pa yata 50 na buto. Malalaki pala yung buto ng kangkong. Wala pang 50 pieces. Kainis. Napaka... Ano ba yun? Ang ingay ng mga riders. Galing daw sila ng Nueva Ecija. Parang anniversary, parang may ganun-ganun. Kaya pumunta sila dito bumiyahe. Tapos ano nga yung kinipento ko? Yung kangkong, napakadaya, hindi na ako bibili doon. Nakakainis, kaunti yung laman. Inubos ko na lahat doon sa isang hilera na pinakita ko sa inyo kanina. Kasi kaunti talaga, promise. Nakakainis. Naalala ko na naman pag nasa abroad, hindi ka nag-iisip ng pagkain mo kinabukasan kasi may laman yung ref, di ba? Tapos, may income ka buwan-buwan. Parang hindi ka ganun ka-worry. Pero ngayon, alam nyo, ang worry ko na talaga, sabi ko, wala, paano yan pag naubos na yung perang dala ko? Paano na kami kakain? Ganyan-ganyan. Kaya, ang ginagawa ko talaga, lahat na pwedeng maging extra income, talagang pinapasok ko. Kasi, doon ako nag-worry. Sabi ko, hindi ako aalis. Paano yan? Pag naubos yung dala kong pera, paano kami kakain? Ganyan-ganyan. Kaya yun. Kaya pasok naman kung anong extra income dito. Kung anong pwedeng maibenta. Kaya nga nakita kayo mga kapatid ko, sabi ni Karen, napakatipid nito, napakakuripot nito. Pati yung kaklase ko, pumunta dito. Klase ko nung elementary high school. Pumunta siya dito, nakita niya ako. Nandiyan ka na pala. Sabi ko, oo, isang linggo na. Hindi ka man lumalabas, ganyan-ganyan. Hindi ka man nagpaparamdam. Sabi ko, ayoko lumabas. Sabi kong ganun. Sabi niya, inom tayo. Painom ka naman. Sabi, 4 years ka sa abroad. Ganyan-ganyan. Sabi ko, ha? Sabi ko, nakita mo naman kung nasaan yung pera ko. Ganyan. Tinuro ko yung bahay. Sabi ko, hindi na ako umiinom. Nagbago na ako. So, ang dami nagbago sa'yo. Sabi niya, pumunta ka naman sa bahay. Ganyan-ganyan. Makijamming ka. Hindi ka na magpapainom. Makijamming ka lang. Pero ano talaga, iba na yung ano ko ngayon. Parang nawala na sa ganun yung isip ko na ayoko na. Parang gusto ko na lang ganyan. Kasama yung mga bata dito lang. Ayoko nang makihalubilo kung saan-saan, kung kani-kanino inuman lalo. Ewan ko, siguro pagdating ng araw na pag boring na siguro ako, saka ako lalabas at makikihalubilo. Pero ngayon talaga, parang nakakatamad. Alam mo yun? Parang gusto ko lang sa bahay. Asikaso ng mga batuta, magluto ng pagkain nila, kung ano-anong iniisip ko na pwede ma-extrahan, ganyan. Lalo na itong nakakatawa yung Yahoo Balls, ganyan. Kasi, nauubos talaga siya everyday na gumagawa ko sa gabi. Tapos kasi kinabukasan bibenta, pumunta dito yung mga bata, bumibili. Nauubos siya lagi, so mamaya gagawa na naman ako ditong gabi. Mabenta siya sa mga bata. Pero, syempre, iba-ibahin natin yung flavor. Bumili naman ako ng iba-ibang flavor. Merong peanut na Yahoo, tapos merong orange flavor. Iba-iba. Marami naman ube, mocha, tapos milk. Madami yung flavor. Tapos yung coco, ano ba yun? Coconut, basta may coconut siya. Yung yellow, yung pinakaunang ginawa ko noon. Mas masarap yun. Tsaka mas marami yun. Mas marami ako nagagawa doon na bilog-bilog. Nasa 100 yung isang box. So, halimbawa, 100 pesos yung benta mo. Tapos yung
puhunan mo dun 25 pesos lang. Oh, ang laki na ng kita. Hindi ako nakakain. Kakain muna ako, guys. Maya-maya ulit tayo magkwentuhan. Ang daldal ko na naman. Nakaka-recover na naman yung boses ko. Ang daldal ko na naman. Mamaya ubo-ubo na naman akong gabi. Lahat ng ginawa ko. Naglagay ako ng Vicks dito. Uminom ako ng luya. Pinakulo ko yung luya. Tapos bawang. Kumakain ako ng bawang everyday. Nalagay ko sa honey. Gawin pa rin. Hirap na hirap ako sa gabi. Lalo na kahapon, talagang sumusuka na ako. Kasi sobrang ubo, hindi na ako makahinga, kakaubo. Kasi sobrang katinit talaga, promise. Buti nga hindi na masyadong sipon eh. Pero, yung ubo talaga, yung kati dito, sobra. Kanina sa jeep, hiyang-hiya ako sa mga katabi ko kasi ang ingay ko, ubo ako ng ubo. Ang harap. Ang sarap ng dinuguan. Grabe. Ang sarap ng pagkaluto. Bayaw ko nagluto nito. Kapatid lang. Asawa ng kapatid ko si Ate Helen. Uuwi sila. Dito sila magpapasko. San Pablo sila ngayon. Yung pinuntahan ko noon. Alala niyo yung vlog ko noon. Ayun. Kasi kakain muna ako. Gagawa na ulit tayo ng Yahoo Balls. Mga siguro 2 hours ko itong ginagawa kasi dinudurog pa lahat ito. Durugin mo yung lahat. Tapos yung mani, dudurugin din. Lalagay mo dito lahat sa palanggana namin na stainless. And then, lalagyan natin ng condense. Tapos bibilugin. Tapos ilalagay dito. Meron pa palang yung sprinkle. Lalagyan ng sprinkle. Tsaka milk. Papagulungan mo siya ng milk at tsaka sprinkle. Tapos yung ito, bibilugin natin. So, simulan na natin para may matinda tayo para bukas. Hi! Tapos na yung Yahoo Balls natin. Ganito itsura niya. Tapos gumamit ako ng condense. Ayun. Tapos yung Yahoo Balls. And ito, kulay puti ito sa loob. Kasi ang flavor niya, peanut yung Yahoo natin. And I hope pala yun hindi Yahoo. Pero same din naman ng Yahoo yun. Parang biscuit na maliliit. And ito, pinagulong ko siya sa Birch Tree na choco flavor na powder. Yung milk. Choco powder pala. Tapos pinagulong ko siya. Kaya ganyan itsura niya. Konti yung nagawa ko ngayon. Hindi katulad pag yung coco na biscuit ang ginagamit ko. Halos 100 plus. Ito konti lang. Wala pa atang 60 pieces to. Konti siya. And ngayon, magsasaing naman at magluluto tayo ng giniling na baboy. Lalagyan ko ng carrots at saka patatas. Ito yung giniling natin. Yeah, ayun. Giniling na baboy yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko siya. Pero alam nyo na rin naman siguro to. Gisa-gisa lang. Tapos lagyan natin ng oyster sauce. Ayun, so magluluto na tayo ng giniling na may carrots at patatas. Yun yung ulam natin ngayong gabi. Siyempre, bawang at sibuyas muna. Lagyan natin ng apoy. Igigisa ko lang ito. Lagyan natin ng kaunting mantika. Grabe talaga yung sipon. Grabe. Ay, may ano pala ako dito. Ito yung sinasabi ko sugat kahapon. Ayan. Ano siya? Nagano ko ng tilapia. Tapos pag ano ko ng kutsilyo, nahiwa. Yung natanggal yung laman. Tapos alam niyo yung cellphone ko. Ano siya? Ganito, pag-a-unlock mo siya, kayo gagamitin yung thumb. So, ngayon, hindi ko siya magamit, hindi siya mabasa kasi may sugat. Kaya, ang ginagamit ko ngayon, ang ginagamit ko ngayon, password, pin code. Grabe ang ubo ko. And, pagkagisa natin ito, ilalagay natin yung giniling. Tapos nitong sibuyas bawang. Nalagay ko na rin yung giniling natin. Maya-maya yung patatas at saka carrots. Grabe, ang amoy. Ang sarap ng bawang at sibuyas. Wala ako masyadong panlasa ngayon. Nakakainis. Gawa siguro ng sipon at saka ubo ko. Maya-maya lagyan ko ng tubig para lumambot yung karne. Okay na, medyo luto na yung karne. Lagay na natin yung carrots at saka patatas.
And lalagyan ko siya ng oyster sauce, guys. Para masarap. Meron kami dito ang kaunting oyster sauce. Ito siya. Masarap to. So, mga ganitong gisa-gisa. Hindi natin. Tayo magluto. And ito yung niluto natin. Giniling na ang bango. Hindi masyadong nakita, no? Giniling na baboy na may patatas at saka carrots. Maya-maya kakain na lang. Noon, yung mga batang to, ang hirap-hirap pakainin. Sobrang hirap pihika sa pagkain. Ngayon naman, kulang na lang pagkain. Sobrang lakas kumain nila. Grabe. Talaga. Siguro yung 1K na budget sa isang linggo, okay na yon sa kanila na kung may prutas ka pa nakasama, tapos yung mga ulam-ulam, ganyan. Dapat talaga may ref dito. Dapat talaga may ref. Kasi, para ma-stock mo na siya, yung mga gulay, yung mga pagkain, katulad ng baboy, manok, ilalagay mo siya sa ref. Kasi nakikilagay lang kami dyan sa kainan ng may ref sila dyan, tsaka freezer. So, yun yung plano ko next sahod ko siguro sa ngayong December 22, yung sasawarin ko dito sa YouTube, pambibili ko ng ref. Kasi ang hirap pag wala. Kasi ang layo dito ng mga yung bilihan ba, yung bayan, yung palengke, ang layo. Kaya, mas maganda na, ano siya, may ref ka. Kasi isahan mong punta doon, pang isang linggo muna or 2 linggo muna na grocery. Hindi ka punta ng punta sa bayan para mamili ng mga lulutuin mo, gulay, ganyan. Kasi hindi naman may stock yun na pag nasa labas lang siya ng ref, mabili siyang masira. Kaya dapat may ref talaga. So, siguro yun yung project natin. Sunod na sweldo natin yung ating ref. Ayan. So, i-close ko na yung vlog dito guys kasi sobrang haba na yata. Close ko na itong vlog and see you tomorrow. In God's will, kung makapag-vlog tayo tomorrow kasi may bagyo daw. So, baka hindi tayo makapag-upload gawa ng mawawala ng kuryente, mawawala ng tubig. Nag-ipon na nga kami dito ng mga tubig. Tsaka nag-charge na rin. Tapos bumili kami ng mga duct tape. Ilalagay namin dito sa mga saksakan kasi baka tumaas yung tubig, aabutin yung mga saksakan. So, bumili ako ng duct tape kanina nung pumunta ako ng bayan. So, ayun. Thank you so much for watching guys. Close ko na tong vlog and see you sana bukas kung may makapag-vlog. Ayun, ulit-ulit na naman ako. So, see you tomorrow guys and God bless po. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!